Johan, sinabi ko di ba matulog na? Anong oras na? Di pa kayo natutulog. Sa oras na ng gabi sinasabi ko sa inyo pag ako nakakit talaga yan. Johan, anong oras na? Di pa natutulog. Ako si MJ Villamor at isa ako sa mga nakaranas ng kakaibang nightmares dito sa aming tahanan. Ang aming kwento ay isa sa mga konsepto, ngunit ang iba dito ay hango sa totoong buhay o sa totoong experience. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above, so like a diamond in the sky. Mula naman sa kwento ni Johan Ramos, isa daw siya sa mga nakaranas o naka-experience ng nakakakilabot na kwento. They got me so frustrated. Thinking I can't make it. All the efforts that I put out, my ideas just get shut down. It's the same day in mananagot kayo. Ganda ganda tuwing oras ng pambagan, mundo ko'y kagandahan, baby. Ganda, gandahan, ganda, gandahan, ganda, gandahan, gandahan ang puhunan. Ganda, gandahan. Nung unang panahon, may sinasabi o may tinatawag daw silang babaeng napakaganda. Siya daw ay si Leriona. Dahil sa labis na kagandahan, ay iniwan siya ng kanyang asawa at ganoon din ang kanyang mga anak. Simula nung iniwan siya ng kanyang asawa, nagkaroon siya ng matinding problema. At dahil sa pagkamatinding problema ay nalulungkot siya sa droga. Kaya simula nun, lahat ng nakakita niyang mga bata na katulad mo ay inaakala niyang anak niya at sinasama niya kung saan-saan para patayin. Pero ngayon, nasa na po ba yung sinasabi yun ng mga babae? Hindi ko lang alam, pero ang sabi daw nila, matagal nang patay yung sinasabi ng babaeng Leriona. Parang tingin ko, parang kwento-kwento o sabi-sabi lang nila yun. Hindi ko alam kung totoo nga ba yun or sabi-sabi. O siya, dyan ka na muna, may gagawin pa ako sa taas. Sige po, hintayin ko na lang po kayo.
ka nagkakaganyan? May ibang tao pa ba nandito? Ha? Wala. Isa sa mga nakaranas ng nakakakilabot na kwento mula sa aking matalik na kaibigan na si Ana Nicole Rolusta. Kwento niya, siya ay nakaranas ng kakaiba, tanghaling tapat daw noon nang mangyari daw iyon. Mukhang maayos at okay na din naman yung natira namin simula na naging CEO holdership si Ate Vilma. Di ba naging passionate model ng produkto yung ate mo? Oo, balita ko nga naging corrupt yung dating nag-handle sa kanila. Eh, paano niya nakuha tong building na to? Dahil sa krimen. I mean, binili tong lupa na to. Ah, ganon. Nakita mo ba yun? Alin? Huwag tumakbo pababa. Pati bakit may walis dito? Baka may madisgrasya dito. Ate, kung nasaan pa sa naman ko, okay na to. Napatunayan ko na hindi dapat tayo natatakot sa mga uri ng bagay na nakikita natin, ay bagkus dapat tayong maging matatag sa buhay na hinahamon natin, mapainosente man o hindi, kagaya ng mga ganitong uri. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Inosente ako, wala akong pinapatay na tao. Hindi ako pumatay sa kanya! At sa aming kwento, napatunayan din namin na ang bawat inosente ay nagsasabi rin ng totoo. Ako si MJ at binabati ko kayo ng Happy Halloween.